Ako si Maria at ito ang aking kwento. Hindi ako magagalit. Alam mo kung bakit? Dahil mas maintindihan niya ako kesa sa'yo. Hindi niya ako pahihirapan gaya ng ginagawa mo. Magkaiba kayo ni Adam, kahit nasa isang bloodline kayo. Hindi ko maintindihan kung may nagawa ba akong kasalanan sa'yo para gawin mo sa akin to. Kung gusto mo lang namang asarin ng pinsan mo, nakakaawa ka. Babae lang palang kaya mong labanan. Hindi niya na mapigilang saad sa kanya umalis at bumalik na sa conference room. Naiwan naman si Ruel at napapaigting ang panga dahil sa sinabi ni Carmela. Masyado siyang namemersolan. Shit, inis ng usal ni Ruel. Kinakalma ang sarili. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Gusto niyang asarin ng asawa ng pinsan niya, pero bakit parang siya ang nakaasar ngayon? Talagang pinagkumpara pa silang dalawa. Natapos na ang maghapon na yon. Hinihintay na lang ni Carmela si Adam na sunduin siya. Nang makalipas ang 10 minuto, matapos ang uwian ay tinawagan niya na ito dahil baka hindi niya na naman napapansin ang oras. Samantala naman, wala naman talaga sanang balak na magpakalasing si Adam. Pero hindi niya napigilan ang sarili niya dahil habang tumatagal, pakiramdam niya, lalong sumasarap ang alak. Umuwi na tayo anak. Sigaw ni Maria nang malaman niya na nasa bar na naman ang anak niya at lasing. No, let me go. Pagwawala ni Adam. Hindi na alam ni Maria ang gagawin niya sa anak niya. Kasama na rin nila si Arnold at Marco. Pero maging ang mga to ay walang magawa sa pagwawala ni Adam. Hindi nila alam kung paano ito pakakalmahin. Hinilot ni Maria ang sentido niya. Oras na gumawa ng gulo si Adam sa bar at nakarating to kay Chairman. Siguradong lalong sasabog ang galit nito. Binitawan na ni Maria ang anak niya at hinayaan tong bumalik sa upuan. Hihintay na lang siguro nilang makatulog ito bago nila iuwi. Nang mapansin ni Maria ang cellphone ng anak niya at natawag si Carmela ay sinagot niya ito. Papunta ka na ba dito? Tanong ni Carmela. Adam is in the bar. Pwede bang puntahan mo siya dito? Saad ni Maria. Nagtataka man si Carmela kung bakit nasa bar na naman si Adam ay pinuntahan niya na ito. Sumakay na lang siya ng taxi para makarating. Adam, ano ba? Papatayin mo ba ang sarili mo? Sigaw ni Marco na mambasag ni Adam ang baso sa higpit ng pagkakahawak niya. Dire-diretsong tumulong mga dugo niya dahil sa sugat na natamo niya. Oh my gosh anak! Ano bang ginagawa mo? Umuwi na tayo para magamot natin ang sugat mo at na makapagpahinga ka na rin. Ano na naman ba kasing nangyari? Bakit ba nagpunta ka na naman dito at nagpakalasing ha? Muling hinawakan ni Maria ang anak niya at hinihilan na ito pauwi pero hindi sinasadyang natumba siya sa sahig na alisin ni Adam ang pagkakahawak niya sa baraso nito. Gago ka talaga Adam, wala na sa lugar ang pagwawala mo. Inis ng saad ni Arnold. Hinawakan na ni Arnold at Marco si Adam sa magkabilang braso. Para sa pilitan na itong isama pauwi pero nagwawala si Adam. Pilit niyang inaalis ang pagkakahawak sa kanya ng mga kaibigan niya. Bitawan niyo ko dahil uuwi lang ako na mag-isa, sigaw ni Adam. Adam! Lahat sila ay napahinto nang marinig nila ang malakas na sigaw ni Carmela. Namumulang mga mata ni Adam na nakatingin kay Carmela. Anong ginagawa mo sa sarili mo? Tanong ni Carmela nang makalapit siya dito. Napansin niya na rin ang dugo sa palad ni Adam. Ipapahiya mo ba talaga ang sarili mo sa lugar na to? Pahihirapan mo pa ba ang mga kaibigan mo bago ka umuwi? Kalmadong saad ni Carmela. Inalis ni Carmela ang pagkakahawak ni Arnold at Marco sa braso ni Adam. Hindi naman nagwala si Adam dahil kunot-noo lang siyang nakatingin kay Carmela. Umuwi na tayo please. Pakiusap ni Carmela. Hindi alam ni Adam pero tila ba isang musika sa pandinig niya ang mahinahon na boses ni Carmela. Kumakalma siya sa mahinahon at kalmadong boses. Kahit na mabigat si Adam ay inalalayan ni Carmela na maglakad ito. Sumama naman si Adam kaya nakahinga ng maluwag si Maria at ang mga kaibigan nito. Kanina pa ako naghihintay sa pagsundo mo sa akin tapos malalaman kong nandito ka pala at lasing na lasing. Palagi mo na lang ba akong paghihintayin? Kung ganito palagi mong gagawin sa akin, gagamitin ko na lang ang sasakyan ko. Paninermo ni Carmela pero nanatiling kalmado ang boses niya.
Nakasunod naman si Maria. Nagtataka siya kung paano nagagawa ni Carmela na pakalmahin ang anak niya. Sa tuwing nalalasing si Idam at nagwawala ito, walang nakakapagpakalma sa kanya. Kailangan pa nilang hintayin na makatulog siya bago nila ito maiuwi. Iniisip niya kung ano na naman bang sinabi ni Chairman sa anak niya. Kung ano na naman ang dahilan para mapagalitan si Idam. Malaki ang trauma ni Idam sa galit ni Chairman dahil simula bata pa lang si Idam, gusto ni Chairman na perfect ito. Hindi nakakagawa ng kahit na anong pagkakamali. Ako nang magdadrive, Iha. Samahan mo na siyang sumakay sa likod. Saad ni Maria kay Carmela na sinunod naman ni Carmela. Nagpaalam na si Maria sa mga kaibigan ng anak niya saka sila umalis. Habang nasa biyahe sila, ay tinakpan ni Carmela ng tissue ang sugat ni Idam para tumigil ito sa pagdurugo. Salubong pa rin ang mga kilay ni Idam habang nakatitik siya kay Carmela. Gusto mo bang putulin ang kamay mo? Sa susunod matalim na kutsilyo nang gamitin mo. Hindi kasi sapat ang bote lang. Sarkastikong wika ni Carmela. Napapangisi naman si Idam dahil sa pagiging sarkastiko ni Carmela. Alam niyang galit si Carmela pero kalmado pa rin ang boses nito. Huwag ka na munang matutulog, hindi ka namin kayang buhatin papasok ng bahay. Ani pa ni Carmela. Napapabuntong hininga na lang si Idam at hinayaan na lang si Carmela na magsalita as long as hindi ito nagagalit o sumisigaw. Nang makarating na sila sa bahay nila ay nakaalalay pa rin si Carmela kay Idam hanggang sa makapasok sila sa loob ng bahay. Nahiga na si Idam sa sofa habang si Carmela naman ay inalis ng sapatos at coat ni Idam. Saka siya nanguha ng mainit na tubig at towel para ipuna sa mukha ni Idam. Nakasunod lang naman ang mga mata ni Maria sa bawat galaw ni Carmela. Si Carmela na ba talaga ang babaeng makakapagpakalma sa anak niya? Ouch! Shit! That hurt! Reklamo ni Idam nang buhusan ni Carmela ng alkohol ang kanyang kamay. Masakit pala, pero bakit binasag mo yung baso? Magrereklamo ka? Gusto mo dagdagan ko pa sa kabila? You witch! Yun na lang nasabi ni Idam. Pinagpatuloy naman ni Carmela ang panggagamot sa sugat ni Idam hanggang sa makatulog na to. Maaga pa lamang ay pinuntahan na ni Maria ang bahay ng anak niya. Naabutan niya na namang nakatulog ang mga to sa sofa. Napapangiti at napapailing na lang siya. Dumiretso na siya sa kusina para magluto ng kakainin ni Idam at Carmela. Hindi na muna niya ginising ang mga to para makapagpahinga. Ayaw talaga ni Maria kay Carmela, lalo na't may mga anak na ito. Pero kung ito naman ang makakapagpakalma sa anak niya, sino siya para ayawan ng katulad ni Carmela? Nagluto na rin siya ng soup para sa hangover ng anak niya. Dahan-dahan namang bumangon si Carmela nang maamoy niya ang aroma ng mga niluluto ni Maria. Muntik pa siyang sumubsob sa center table dahil sa kakamadaling bumangon para pumunta sa kusina sa pag-aakalang nasusunugan sila. Half open pa ang mga mata niya at bigla siyang nahilo nang makarating siya sa kusina. O Iha, gising ka na pala. Bakit parang nagmamadali kang makapunta dito? Nagugutom ka na ba? Nakangiting wika ni Maria. Nakahinga naman ng maluwag si Carmela dahil akala niya ipinasok na sila ng magnanakaw at nasusunugan. Akala ko po kasi may kung anong nasusunog dito. Hindi po ba kayo mag-aaway na naman ni Idam dahil nandito po kayo? Magalang niyang saad. Umiling naman si Maria sa kamuling hinarap ang mga niluluto niya. Ang ayaw lang naman ni Idam ay nakakarinig siya ng sigaw at tinatanong ang mga desisyon niya. Siya nga pala, thank you for calming him down last night. Hindi ko alam kung anong ginawa mo pero sana palagi mo mapakalma si Idam sa tuwing nawawala siya sa sarili niya. Naupo na si Carmela sa upuan dahil kuryoso siyang malaman kung bakit ganun si Idam sa tuwing nalalasing at kung anong dahilan ng paglalasing nito. Pwede po ba akong magtanong? Ano po bang nangyari sa kanya? Kahapon para magpakalasing na naman siya. May dahilan din po ba kung bakit siya nagwawala sa tuwing naglalasing siya? Tanong niya na. Mukhang maganda naman ang mood ng biyanan niya kaya kukunin niya na itong pagkakataon para magtanong tungkol kay Idam. Ang alam ko, inapagalitan na naman siya ng lola niya kahapon sa kumpanya. Ayaw niya nang magpapagalitan siya, nasisigawan siya o pinapahiya siya. Bata pa lang siya, palagi na siyang napapagalitan ni Chairman. At sa tuwing natatapos na siyang pagalitan ni Chairman, dumidiretso sa labas ng bahay si Idam. Kinukuhang baseball bat at sinisirang lahat ng makita niya. Nagbago lang yun ang lumaki na siya. Imbis na baseball bat,
Ang kunin niya, sa bar na siya dumidiretso at nagpapakalunod sa alak. It means he has complex trauma. Ayaw niya nang nasisigawan siya at kung nagsisimula pa yun ng bata siya. Dala-dala niya na yun hanggang ngayon. Ang gusto niya naintindihan siya ng mga taong nasa paligid niya. Kalmado at may hinahon lang dapat siyang kausapin. Ani ni Carmela, marami pa talaga siyang dapat na malaman tungkol kay Idam habang magkasama silang dalawa. They both have trauma at kailangan nilang intindihin ng isa't isa. Ngayon, naintindihan niya na kung bakit gustong-gusto siyang matulungan ni Idam. What are you two doing? Napalingon si Carmela sa bukana ng kusina nang marinig niya ang boses ni Idam. Kunot noon namang tinignan ni Idam ang kanyang ina. Are you scolding my wife again, Mom? Aniya ulit. I am not. Nag-uusap lang kaming dalawa. Right, Carmela? Yeah, that's right. Nakangiting sagot ni Carmela pero nanatiling salubong ang mga kilay ni Idam. Masakit pa bang ulo mo? Tanong ni Carmela. Umiling naman si Idam. Saka siya dumiretso sa sink para magmumog. Nang matapos naman si Maria na magluto ay tumulong na si Carmela na maghain. I already told you not to go here, Ma'am. Ang aga-aga pa nandito na naman kayo. Wika ni Idam saka siya naupo. Binigyan naman siya ni Carmela ng pinggan at kutsara. Hindi naman ako nagpunta dito para manggulo. Alam ko kasing kailangan mo ng soup para sa hangover mo kaya dito na ako nagluto. Napabuntong hininga na lang si Idam. Okay na rin siguro yon dahil may makakain na sila kaagad ni Carmela. Kung si Carmela naman ang magluluto, sayang na naman ang pagkain kung itatapon nila. Nang matapos silang kumain ay naligo na silang dalawa dahil malilate na naman sila sa trabaho habang si Maria naman ay naglipitan ang mga pinagkainan nila. Ihahatid mo na naman ba ako? Pwede bang gamitin ko na lang yung sasakyan ko para hindi mo na ako kailangang ihatid at sunduin? Saad ni Carmela habang nagsusuot ng sapatos si Idam. Pasensya ka na kung hindi kita nasusundo sa tamang oras. Pero huwag kang mag-alala, this time susunduin na kita sa tamang oras. Hindi na lang nagreklamo si Carmela para hindi na humaba pa ang usapan nila ni Idam. Mukhang ayaw na siyang payagang mag-drive lalo na sa gabi. Bakit ba kasi nakita pa ni Idam ang trauma niya? Mom, aalis na kami. Pagpapaalam ni Idam sa kanyang ina, saka ito na unang umalis. Aalis na po kami. Pagpapaalam din ni Carmela. Mag-iingat kayong dalawa. Nakangiting saad ni Maria. Sinundan niya na lang ng tingin ng mga to hanggang sa makaalis ang sasakyan nila. Habang nasa biyahe naman sila, panay ang hikab ni Idam at amoy na amoy pa sa hininga niya ang alak. Kung may madadaanan tayong coffee shop o Starbucks, pwede bang dumaan tayo? Bibili lang ako ng kape. Ani ni Carmela na kinatango na lang ni Idam. Nang makakita na si Idam ng coffee shop ay nihinto niya na sa gilid ang sasakyan. Hintayin mo na lang ako dito. Wika ni Carmela saka siya bumaba at pumasok na sa coffee shop. Umorder siya ng 2 kape para sa kanilang dalawa ni Idam. Matapang na kape nang binili niya para kay Idam na sa ganun ay magising ang diwa nito. Matapos niya makuha ang order niya ay bumalik na siya sa tindahan. Inumin mo yan pagdating mo sa kumpanya niyo para mawala naman ang antok mo. Mag-candy ka rin mamaya o hindi kaya ay mouth spray. Medyo nangangamoy pa kasi yung alak sa hininga mo, saad ni Carmela. Huminga naman si Idam sa kanya inamoy ang sarili niya. Yeah, thanks. Tanging sagot ni Idam at muling pinandar ang sasakyan. Habang nasa biyahe sila ay ininom na ni Carmela ang kape niya. Nang maalala niya makakasama na naman niya si Ruel, tila ba nasisira na kaagad ang araw niya. Napapabuntong hininga na lang siya. Kaya napapatingin si Idam sa kanya. May problema ba sa trabaho mo? Tanong niya. Wala naman, iniisip ko lang kung matatapos ko ba yung isang design ko ngayong linggo. Para kasing kulang ako sa oras, sagot niya. You're good at designing, you can do that. Pagpapalakas ni Idam sa loob ni Carmela, tipid na lang nang umiti si Carmela. Nang makarating sila sa kumpanya ay bumaba na kaagad si Carmela, saka siya kumaway kay Idam. Nang makaalis na si Idam ay saka siya pumasok sa loob ng kumpanya. Nakangisi namang nakatingin sa kanya si Ruel. Naiinis na si Carmela kay Ruel dahil araw-araw na lang ay ginugulo siya nito. Lalampasan niya na lang sana si Ruel pero sumabay ito sa paglalakad niya. Ang ganda ng ngiti mo kapag si Idam ang kasama mo pero kapag makita mo ko para kang pinagbagsakan ng langit at lupa. Nito. Anong gusto mo? Ngitian din kita, Mr. Festejo? Kung wala kang gagawin, huwag akong guluhin mo. Sa pagkakaalam ko ay bibisitahin niyo ang site kung saan itatayo ang bagong building. Kaya kung pwede, layuan mo na muna ako. Dahil marami akong gagawin.
Seryoso niyang saad. Saka siya pumasok sa elevator. Sumunod pa rin si Ruel sa kanya. Nagtataka lang ako, may fiancé ka bago mo maging fiancé si Ruel. Ikakasal ka na rin dapat pero bakit ang pinsan kong pinili mo? Dahil ba mas mayaman siya at isa siyang festeho? Napaigting ang panga ni Carmela sa sinabi ni Ruel. Yun bang dahilan kung bakit araw-araw siyang ginugulo nito? Iniisip niya na pera at kayamanan lang ang habol ni Carmela kay Adam. Hindi mo alam ang kwento, kaya pwede ba na manahimik ka na lang? Hindi ako katulad ng iniisip mo. Kung ganun, bakit hindi mo sabihin sa akin ang dahilan? Oo, I remember. Sinabi mo nga palang niloko ka ng fiancé mo and you just want revenge. You feel satisfied na ba? Maring ipinikit ni Carmela ang mga mata niya sa kanya hinarap si Ruel. Wala ka na bang sasabihin? Masyado ka yatang curious sa personal kong buhay, Mr. Festejo. Bakit hindi ka na lang mag-hire ng private investigator para malaman mo kaagad ang lahat? Kung gusto mo naman, tanungin mo na lang si Sofia. Baka sakaling masagot niya lahat ng tanong mo tungkol sa akin. Project ba talagang pinunta mo dito? O naghahanap ka lang ng pwede mong ipanira sa pinsan mo? Kung may problema ka man kay Adam, maling tao naman yata ang ginugulo mo. Huwag mo akong idamay sa kung anong galit mo sa pinsan mo dahil nagmumukha ka lang bakla sa ginagawa mo. Inis na saad ni Carmela at nauna nang lumabas nang bumukas ang elevator. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Ruel at napaigting ang panga niya. Siya na lang ang palaging natatalo sa tuwing inasar niya si Carmela. Napapailing na lang si Ruel. Sinong bakla? Baka gusto niyang malahian ng wala sa oras. Ani ni Ruel at hindi na sinundan si Carmela. Nang mag-lunch break sila ay lumabas ng kumpanya si Carmela. Nagtaksi siya papuntang police station. Gusto niyang malaman kung may nangyari na ba sa kaso ng kanyang ina noon. 5 taon na rin ang nakalipas. Hindi niya na nagawang kamustahin ang pag-imbestiga sa nangyaring aksidente sa kanila ng kanyang ina. Nang makarating siya sa station ay hinanap niya kaagad si Chief Romero, ang pulis na humawak noon sa kaso. Come in, Iha. Tinawagan mo sana ako bago ka nagpunta dito. Paano kung nagkataon na wala ako dito? Sayang naman ang pagpunta mo. Wika ng lalaking nasa middle age. Pumasok na si Carmela sa loob ng office ni Chief Romero saka siya naupo sa sofa. Pasensya na po kung hindi ko na nagawang tumawag pa. Ngayon ko na lang kasi naalalan tungkol sa pag-iimbestiga ninyo sa nangyaring aksidente 5 years ago. Gusto ko lang malaman kung may balita na po ba kayo. Napakunot naman ng noo si Chief Romero. Hindi pa ba nasasabi sa'yo ng iyong ama na ipinasarado niya na to? 1 taong makalipas ang aksidente, pinasara niya na ang kaso. Dahil naniniwala siyang aksidente lang nangyari sa inyo. Walang pwedeng sisihin. Si Carmela naman napakunot noo. Hindi aksidente ang nangyari dahil natatandaan niyang may taong lumapit sa sakyan nila noon. Alam niyang sinadya ang aksidente. Pero Chief, hindi aksidente ang nangyari, wika niya. Napahilamos naman si Chief Romero sa mukha niya at naawa sa kalagayan ni Carmela. Ang balita ko, hindi naging magandang kalagayan mo pagkatapos ng aksidente. Isinailalim ka sa gamutan dahil nag-hallucinate ka na, Iha. Naintindihan kung gusto mong makamit ang hustisya sa nangyari sa inyo ng mommy mo. Pero sinong sisisihin natin kung aksidente ang nangyari? Hindi yun aksidente. Yung driver ng truck na nakabangga sa amin, hindi ba't hindi niyo siya nahuli? Yung sasakyan na bumangga sa amin, hindi ba't ninakaw lang yung sa isang site? Chief, bakit naman sinarado niyo kaagad ang kaso nang hindi man lang ako kinakausap? Napubuntong hininga si Chief Romero. Paano kita makakausap? Kung kasalukuyan kang ginagamot, nang gumaling ka naman, hindi ka na bumisita dito. Kaya naisip ko na baka gusto niyo na lang ng tahimik na buhay. Walang witness sa nangyaring aksidente. Wala ring dashcam ang sasakyan niyo noon. Kaya mas lalo kaming nahirapang mag-imbestiga. Walang nakakakilala sa driver kaya hindi namin alam kung sinong huhulihin namin, Iha. Nagawa mo namang kalimutan ng tungkol sa aksidente. Bakit hindi mo nalang tuluyang kalimutan ang nangyari? Natahimik si Carmela. Bakit nga ba ngayon niya nalang ulit inisikaso ang tungkol sa kaso? Paano ba niya makukuha ang hustisya para sa kanyang ina kung sarado na ang kaso? Matapos niyang makausap si Chief Romero ay umalis na rin siya. Napabuntong hininga na lang siya. Wala man lang siyang nagawa para malaman kung sino nag-utos sa driver na banggain sila. Hindi niya na rin alam kung hallucinations niya lang din bang nakita niya ang stepmom niya sa crime scene. Babalik sana si Carmela sa kumpanya pero tila ba hindi magandang pakiramdam niya. Kinapa niyang leg niya at medyo mainit siya. Inaantok na rin siya at tila ba nilalamig na.
Napagpasyahan niya na lang umuwi para makapagpahinga. Hapon na nang magising siya. Maglilinis na lang sana siya ng bahay nang biglang dumating si Chairman Festejo. "Chairman," usal niya, "nasaan ang magaling mong asawa? Hindi niya na ba talaga ako bibigyan ng kahihiyan? Nagawa pa niyang magwala sa loob ng bar." Galit nitong wika. Ano kayang mangyayari ngayong bumisita si Chairman Festejo sa bahay at nakaharap si Carmela? Magagawa kayang pakalmahin ni Carmela ang chairman? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.